maraming salamat po sa inyong pagdalo sa araw na ito. At sana ay puspusin tayo ng Panginoon ng biyaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na pinagdalo ko sa aming Panginoon. At maraming salamat sa mga bulwagan ito na ginawa mo panalangin namin, Panginoon. Sa aming puso, sa aming sarili, Panginoon. Gabayan mo po kami sa aming gawain sa araw na ito. Puspusin mo po kami ng pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. At puspusin po ng biyaya at tahanan ng aming pamilya, Panginoon. Ang lahat nito ay isang dalangin namin sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magandang umaga po. May mga awitin natin kagabi. Wala akong bukya. Kaya tayo magpulit magpasalamat sa Panginoon. Yan. Inaghanda ko kayo ng aking mga awitin. Tayo po magpulit magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin sa nagdaang linggo, mga araw ng ating buhay. Let us exalt His name together. Yes, Lord God. All times I will bless you. Together forever, oh, sing His praises, magnify the Lord. Let's give glory from weakness and life. We do the
He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Ituloy na sa salamatan ng Panginoon kung ito ang lahat sa amin. We praise you, Lord God. Hallelujah, 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 Lord God. The
Praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sa mga oras po ito, atin pong pakinggan ang banal na salita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yun, sa maluwalhatiang pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanang trono ng kaluwalhatian. Ipunit sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukol-bukolin. Tulad ng ginawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahagaang inihanda para sa inyo mula panangligahin ang daigdig, sapagkat ako nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit, inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga angkol. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit, at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari,
Tandaan ninyo na pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinag-iitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit ang mga katuloy ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang magandang araw. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung natalaga para magnilay sa ating pagbasa ngayong ngayong araw. Bale, base po dito sa ating binasa, ito yung kung saan darating sa ikalawang pagkakataon ng Panginoon upang tayo ay husgahan sa ating mga nagawa sa lupa. Ayon dito, meron akong nabasa na isang isang article po na sabi po, may dalawang libro daw po na bubuksan pagka sa panahon ng pag-uusga. Ito yung Book of Life at saka Book of Works. Sinasabi dito na sa Book of Life, ito daw yung libro ng mga nabubuhay. Dito nakasulat yung ating mga pangalan simula pa nung tayo ipinanganak. Ito namang, at ito ay nakatago sa kalangitan. Ito namang isa, yung Book of Works. Ito naman daw po yung libro na kung saan para sa mga namatay na namayapa bago dumating yung paghukom. Sinasabi po dito na ito din po yung libro na nasa lupa, na kung saan nandito yung mga nagawa natin nung tayo ay nabubuhay pa. Ito po para sa mga namatay. Ngayon, bali dito po sa ating pag nilayan po natin ay para sa mga buhay muna, dahil unang-una tayo po yung mga buhay. Ano po yung nating dapat gawin para tayo ay ano yung ating dapat gawin para tayo ay mapasama dun sa tinatawag ng mga tupa at hindi dun sa kambing tayo mapasama. Bali dun sa mga naunang mga pagbasa ng nakaraang mga linggo, tungkol ito dun sa katuruan ng pagpapakumbaba, kung saan sinabi doon na may mga Pariseo na nagtuturo ng mga aral pero hindi nila sinasagawa yung kanilang tinuturo. Kung sa buhay naman natin ngayon, sa buhay natin, tayo ngayon nag-aaral ng salita ng Diyos, pero kung hindi naman natin ito sasabuhay, tayo magiging parang mga Pariseo din. Sabi nga ay mapagmataas. Dahil kasi doon, hindi nila sila ay nagtuturo pero hindi nila ginagawa yung kanilang yung kautusan na sinasabi ng Panginoon. Dito naman sa yung sa pangalawa naman, sa sunod na pagbasa, ito naman na yung tungkol sa sa mali, 10 dalaga na maghihintay dun sa parating sa lalaking ikinasal. Dito naman makikita natin na may 5 dalaga na bagamat mag-antay sila ng matagal sa lalaking ikakasal, yung ilaw na dala-dala nila, meron silang reserva na kung saan kahit na-delay yung pagdating nung ikinasal na lalaki, napaghanda nila ng ayos
napaghandaan nila at nasalubong nila ng maayos yung lalaking ikinasal. Hindi katulad ng limang babaeng hangal na kung saan nagdala lang sila ng ilaw at saka ng langis, pero hindi sapat kung sakaling dumating yung pagkakataon na mahuli yung parating na ikinakasal. Parang sa buhay naman natin, tayo ay patuloy na naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Pero paano natin pinaghahandaan yung pagdating ng Panginoon? Meron ba tayong reserba para sa kung sakali at maantala nga ang pagdating ng Panginoon? O kung sakali at meron ba tayong mga ginagawa sa ating buhay na kung saan ay makakadagdag dun sa libro ng mga gawa at saka sa libro ng buhay. Sinasabi kasi na simula pa nung tayo ay silang, nakasulat na dun sa libro ng gawa, ng libro ng buhay, ang ating mga pangalan. Ang tanong na lang sa atin ay kung paano natin mapapanatili yung pangalan natin na nakalista dun sa libro ng buhay. Dahil sinasabi ng Panginoon na hindi naman ito mawawala kung tayo ay susunod sa mga utos niya. Tapos, sumunod naman dito yung pagsusulit na. Bali yung pinagkatiwalaan yung tatlong alipin ng tatlong alipin ng hari na sabi ay binigyan sila ng salapi, gintong salapi para ito ay palaguin. Merong isa na napalago ito na doble, yung isa ganun din, pero yung isa itinago niya lang ito. Siguro sa ating buhay naman, kung ating i-apply ito, yung karunungan natin, yung alam natin sa salita ng Diyos, paano ba natin ito pinapalago o paano natin ito ginagamit? Masasabi natin mahal tayo ng Panginoon kasi nga unang-una hindi naman tayo niya basta na lang buhusgan. Unang-una pinadala niya yung kanyang anak para tayo ay magkaroon ng huwaran kung paano makarating sa kalangitan o sa kaharian ng Diyos. Meron tayong Bible na kung saan ating gabay upang tayo ay masunod natin yung kagustuhan ng Panginoon sa atin. Sabi, napakaswerte natin dahil gustong-gusto talaga tayong makasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya nga yung anak niya ay pinadala, nag-iwan siya ng mga apostoles, ng mga pari upang tayo magpastol sa atin, upang tayo ay makarating sa kanyang kaharian. Magiging katanungan na lang sa atin ito ay tayo ba ay handang tayo magdidesisyon sa buhay natin. Hindi naman ang Panginoon na mag-aano kasi may sarili tayong pag-iisip. Panginoon, tayo ang magdidesisyon sa buhay natin kung gusto nating mapasama tayo sa tupa at kung gusto nating mapasama tayo sa kambing. Ang sabi nga, mag-ipon tayo ng kabutihan dito sa lupa para nga pagdating sa panahon ng pag-uusga, yung ating libro ng Book of Works ay mapuno natin ng mga kabutihan nating nagawa para pag tinanong tayo ng Panginoon kung sakalit makaharap na natin siya, meron tayong masasabi na nagawa tayo dito sa lupa na ating may pagmamalaki at may pagmamalaki rin sa harapan niya. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Brad. At maraming salamat. At kaya ko doon sa librong yun. Sana manatili tayo sa libro na nakalista ang pangalan. Kagaya ng ating community,
Sana manatili tayo sa ating community. Minsan may mga pinagdadaanan, mayroong mga pagsubok, mayroong mga pag-aalinlangan, may mga maraming dahilan, pero maraming dahilan din para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Magsitayo po. Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Ano man ang mayroon kami, Panginoon, ay sa iyo po yun lahat, Panginoon. Ang gagandang bagay na pinagkaloob mo sa amin, pawang mga biyaya lamang galing sa iyo, Panginoon. Panginoon, bagaman sa aming mga pagkukulang, sa aming sarili, marami kaming pagkukulang, marami kaming pagsubok na dinadaanan, Panginoon. Kami dumudulog sa iyo, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa bawat kasalanan na aming nagawa sa aming buhay. Patawad, Panginoon, kung kami man ay nakakapanglabis, nakakasakit ng damdamin ng aming kapwa, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa bawat salitang namutawi sa aming labi at nakakasakit ng damdamin ng aming kapwa, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung minsan sa buhay namin nagkaroon kami ng pag-aalinlangan. Patawad, Panginoon, kung sa bawat problema na dumarating sa buhay namin, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, kami na panghihinaan ng aming kalooban. Kami na panghihinaan ng aming pananampalataya. Patawad, Panginoon, sapagkat kami mahina. Patawad, Panginoon, kung minsan tinitingnan namin ang aming kapwa at hinahanapan ang pagkukulang ng pagkakamali. Patawad, Panginoon, sapagkat kami tao lamang na patuloy na nagkakamali at nagkakasala, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung ang paglilingkod namin ay naghahanap ng kabayaran o kapalit, Panginoon, patawad, Panginoon. Patawad sa lahat ng nagawa, Panginoon. Panginoon, salamat. Salamat sapagkat nariyan ka sa tuwing kami nanghihina. Sa tuwing kami nawawala ng pag-asa. Patawad at salamat, Panginoon. Salamat sapagkat kahit anong pagkukulang at pagkakamaling nagagawa namin sa aming buhay, nariyan ka, Panginoon, gumagabay, umaalagay sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat pinapalakas mo kung nanghihina ang aming community, kung nanghihina ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa trabaho ang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa asawa, sa pamilya na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin araw-araw. Salamat sa mga taong nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon. Salamat sa mga taong patuloy na naglilingkod, Panginoon. Salamat sa mga taong iniidolo namin, Panginoon. Salamat sa kanila, Panginoon. At salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa mga brothers and sisters na narinito sa mga oras nito, Panginoon. Salamat sapagkat sa
kabila ng kahinaan ay nandoon ang kalakasan na ibinibigay mo sa bawat isa. Kalakasan ng aming pangangatawan, kalakasan ng aming spiritual, kalakasan ng aming pag-iisip upang patuloy kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Magpuri, Panginoon. Magpasalamat sa bawat biyaya, sa bawat pagkain ibinibigay mo sa aming hapag, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagbigay. Sa mga taong nagbigay sa mga nagugutom. Salamat sa mga brothers and sisters na nagpapainom sa mga taong nauupaw. Salamat sa mga brothers and sisters na dumalaw sa mga taong nakabilanggo. Sa bilanggo ng mga pagsubok sa buhay. Salamat sa pagpapalakas ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa community ito. Salamat, Panginoon, sa mga brothers and sisters na hindi ng pagwawa, hindi nawawalan ng pag-asa, maglingkod at magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you mean in my need. For all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and pain away. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you po, Panginoon. Naanyayahan po mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwang ito
magsi-celebrate ng kanilang anniversary sa harapan. At yung mga bumasa at yung mga may nais na kahilingan sa Panginoon, punta po kayo sa harapan, magdiriwang ng anniversaries, birthday, at yung magtitake ng exam, punta po kayo sa harapan. Kailan natin si ate. Yung mga may mga hiling, kagalingan sa kanilang karamdaman, ating panalangin sa kanila. Makahanap ng trabaho. Umapit po yung mga brothers and sisters, atin po sila panalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Yan, yung anniversary. Happy birthday. Mga ang hanap ng trabaho, kagalingan, at yung mga pumasa, exams. Lord, tigpo natin ang ating mga damhin ang mapagpalang presensya ng Panginoon sa mga oras ito. Let us invite the Holy Spirit na patuloy sa ating puso sa mga oras na ito. Come, Holy Spirit, I need you. Panginoon, dito po sa harapan namin, Panginoon. Yung mga brothers and sisters namin, Panginoon, na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo, at ang pagkapasa, Panginoon, naghahanap ng kagalingan sa kanilang karamdaman, naghahanap ng trabaho. Ikaw nagsabi, Panginoon, kumatok at ikay pagbubusan. Humingi at ikay pagbibigyan. Manang at ikay mataas pinto. Sa mga oras na ito, Panginoon, ng aming buhay, sa mapagpalang kamay mo, Panginoon, pataluin mo po sa aming mga kamay ang mapagpalang kapangyarihan ng iyong Espiritu, Panginoon. Mapagpalang kapangyarihan ng kagalingan. Wala kaming magagawa. Tanging ikaw lang ang nagpapagaling. Ikaw lang nagbibigay buhay, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon. Puspusin mo po kami. Puspusin mo po kami ng biyaya, Panginoon, ng kalakasan upang patuloy kaming maglingkod at magpuri sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, padaluin mo po sa aming mga kamay. Ano man ang kahilingan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man ang ninanais ng aming puso, Panginoon, ipagkaloob mo po, Panginoon. Dagdagan mo po ng mahabang buhay, Panginoon, ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, Panginoon. Panatilihin mo pong matatag ang kanilang pananampalataya bilang mag-asawahan, Panginoon. Sa mga naghahanap ng kanilang trabaho, Panginoon, ipagkaloob mo po, Panginoon. Ipagkaloob mo po sa mga oras na ito, Panginoon, na matanggap ng bawat isa kahilingan, Panginoon. Sa mga may mga karamdaman, Panginoon, padaluin mo po sa aming mga kamay ngayon, Panginoon, na pagalingin ang bawat isa, Panginoon, sa mga panghihina ng kalooban, panghihina ng mga pananampalataya, Panginoon, panghihina dahil sa mga pagsubok na dumadaan sa aming mga buhay, Panginoon. Palakasin mo po kami, Panginoon. Palakasin at patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, ipinagkakaroon namin ang mga brothers and sisters namin, Panginoon. Ang mga wala ang Panginoon dito, Panginoon. Ang mga nanghihina ang kalooban, Panginoon. Ang napanghihinaan ng pananampalataya, Panginoon. Palakasin mo po, Panginoon. Pabalikin mo po sa ating pananampalataya, Panginoon. Patuloy mo po silang paglikurin, Panginoon, sa iyo, Panginoon.
na walang magagawa bawat isa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon. Ano man ang yaman, ari-arian ang mayroon kami, Panginoon, ito'y pawang hirang lamang mo, Panginoon, sa amin. Ang tunay na kalakasan at ang tunay na buhay, Panginoon, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Sa mga oras na ito, tinatanggap namin ang iyong pagpapala, Panginoon. Pagpapala ng kagalingan, pagpapala ng kalakasan, trabaho, at saka buhay na mahaba para sa amin, Panginoon, na patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, ikaw ang Diyos, ang buhay na Diyos na nagbibigay lahat sa amin, Panginoon. We praise you, Lord God. We glorify you, O Lord. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong si Come, Holy Spirit. Waiting for natin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat sa mga brothers and sisters sa inyong mga panalangin, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Po tayo. Ngayon po ay meron pa akong inaanyayahan na brothers and sisters. Nakita ko isa kanina, parang nakikita ko yun yung nag-imitate siya ng Mama Mary yung sa amin. No Christmas sa amin sa Nazareno. Nakikita ko yung kanyang kasigasigan sa palataya. At alam ko na puso siya ng Panginoon. At dahil sa kanya, ay nakita ko yung kalakasan para sa kanya. No? At inaanyayahan ko po para sa pagpapabigay ng kanyang testamento kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay niya. Tawagan ko po si Engineer Sean Mendoza. Good morning, my brothers and sisters. I never expected that I will be coming here again. Napapa-English mo talaga pag-feel of one Holy Spirit. Hindi ko po in-expect that yung pamilya na nagpaluha sa akin at yung pamilya na yumakap sa akin ay muli kong babalikan at yung pamilya na nagdasal sa akin, sa tito, thank you po sa mga nagdasal. Ibabalik po ako, natupad na yung ating dasal na inhinyero na po. Maraming salamat po. Kanina po, while we are still on worship, I remember the moment, first time ko po nun sa assembly, dito po. Ang nagdadasal nun po ay si Tito Danny. Tapos umiiyak po siya. Umiiyak po siya dito. Ayan. Yung po yung tanda ko talaga, that moment. Sabi ko, anong meron? Ba't umiiyak si Tito? Ganyan. Opening prayer pa lang po yun, pero he is crying. And then I realized there is something in this family. There is something in this community. And then until now, without the MFC community, I wouldn't be like this. Thank you po. And this is my testimony. The Lord is very gracious po. Kasi sa mga sinasabi ni Tito Nicole,
ni Tito po yung nagsalita kanina, yun din po yung testimony ko. Kasi yung mga sinabi nila, sabi ko, Lord, yun yung in-instill mo sa akin for 6 months during review. Tapos sinasabi na nila, naunahan ako. And even the first reading, the psalm today. Kasi po yung psalm is yung ang awit ng pastol. Si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. You know, my brothers and sisters, ito po yung sinabi ng pari sa akin when I first go to confession at UST. Ayun, kasi malapit po dun yung aming dorm eh. Ito pong verse na to, yung sinabi niya, Neng, your penance is to read Psalm 23, ang mabuting pastol. You know, my brothers and sisters, sabi ko nga po, sinong magkaakala na ako'y magiging engineer? Ayan. Kasi takot po ako sa math. Para po sa mga students dito, takot talaga ako sa math, ayoko ng math. Yan talaga yung iniwasan ko buong buhay ko, yung math na yan. Simula LM, ayan, wala talaga akong confidence sa math. Tapos, dinala ako ng Diyos na pinag-engineer ako. Yung parang, the Lord is making ways that I must not rely on myself, but rely on His grace. And you know, my brothers and sisters, ang daming takot sa board exam, at ako rin yun. Kasi sabi ko, my brothers and sisters, Lord, ipinasa lang po ako ng online. sabi ko, Lord, alam niyo yung capacity ng utak ko. Although, blessed po sa ibang parts and aspects, pero sa mga talaga ay kulang na kulang. Kulang na kulang. Yan. Ayun po talaga. Then, alam niyo po, yung assurance ni Lord sa akin. Kasi, naku mga brothers and sisters, kulang ang buong magdamag na ito. Parang may kwento ko po talaga ang pagpapala na binigay ng Diyos. Ang sinabi niya lang po sa akin na ano ang mas mabigat? Yung mga kasalat niya na wala. Devil. Hello? Hello. Ayan po, my brothers and sisters. Kasi nga po, ang daming nangyari as in sa full review ko. Ramdam na ramdam yung mga espiritu, ganyan, si Mama Mary, ganyan po talaga nangyari sa akin. Ang sabi ni Lord sa akin na ano ang mas mabigat? Yung kasalanan mo o yung board exam? Kapag ang sagot ay yung kasalanan mo at alam mo sa puso mo na pinalaya na kita, papasa ka. Yeah. That is His promise to me. Because I never expected that the Lord will also deliver me from my sins during the review. He talks to me. He really talks to me. I can't explain kung paano po. What ang nangyari kasi po sa review ko, yun nga po, di ba po, lack of discipline, yan, tulog, ganyan, kahit may board exam, ganyan. Pero, ito po talaga yung milagro na nangyari sa akin. When the moment na patuloy ako sa pagsimba, ganyan, alam ko sa sarili ko na hindi ako papasa ng ganto-ganto lang. Kasi po, medyo iba po yung standard ko sa discipline eh. Sa akin po, ang discipline ay tulog ng alas 12, gising ng alas 3, aral, walang tulog, yan. Ganyan po ang akin. Kapag ako ay nalit magising, kapag ako ay nagkulang, sobra na po akong nagagalit sa sarili ko. But then, what happened is this. Ayan, ito, si Mama Mary. Sabi ko nga po sa kapatid ko, ate, nababaliw na ako. You know what? I'm hearing voices inside my head. And this voice is the voice of a woman, a lady, instructing me what to do. Specific instructions po. Yeah. Specific instructions na mismo yung paano ako uupo, kung paano ako maglalagay ng lights, ano yung tutungtungan ko, ano yung re-reviewin ko, and even the last night, their voice sabi na balikan mo yung lesson na to, lumabas po yun. Yeah, lumabas po. And then,
niya akong woman. Kasi if I'm going to trace back my story of board exam, hindi po siya board exam talaga. Deliverance. Diniliver ako ng Diyos. Kasi hindi naman po talaga ako ganito eh. Alam ko sa sarili ko na, sabi ko, Lord, akala ko hindi na ako makaahon sa kasalanan ko. But then, He let me feel the feeling of being gracious, the feeling of freedom from sin. Sabi ko, Lord, hindi ko to deserve. And then, ganun nga po, then that voice, the voice of our Blessed Mother, continuously guides me. And even may mga, sabi ko sa akin ko, baliw na talaga ako, baliw na. Kasi may mga salita talaga. Halimbawa po, sa elevator, bababa, lalakad sa labas, there are voices, pray for that person. Pray for that person. Whenever I go anywhere, I pray. And then there is a prayer, kasi po mahilig nga po ako sa mga saints, yan, sa mga basa-basa, yan, mahilig po ako dyan. Meron po akong natagpuan na isang prayer ni Mama Mary. Sabi daw po, pray that prayer after the rosary for 9 days. And after the 9 days, nandun yung mga miracles. Ayan. And then when I trace back the 9 day, ano yung milagro? Ano yung grasya na binigay ni Mama Mary sa akin? My dear brothers and sisters, when I look back at that moment, I realized that is the day when Our Lady said to me, wear the rosary on your hand. Yes, my brothers and sisters. Whenever I'm looking back at that moment really changed me. Kasi sabi ko, Mama Mary, totoo ka pala. Kasi hindi po natin ma-realize na totoo sila. Sila yung mga salmo, totoo sila. Unless they come to us and talk to us. Sabi ko, grabe, ako po, as youth, hiyang-hiya po ako. Magsuot ng rosary, magsuot ng scapular, hiyang-hiya po ako. But then when our Mother really talks to me directly and Jesus, sabi ko, totoo kayo, hinamon niyo ako sa kasalanan eh. Board exam pa, hindi yung kaya ko pasa. Yun lang po yung pinangahawakan ko. And then whenever I would go, kahit saan, I hold this rosary. I hold this rosary. My dear brothers and sisters, ang daming tukso sa paligid. And napakahina ko po sa tukso. My dear brothers and sisters, lalabas ako, bibili ako sa karinderya. Ako, lumulubog na tong rosary sa akin ganito. Kasi ayoko mang magkasala, my eyes, everything. Mabili ako sa karinderya, ganyan na talaga, oh. Kasi dahil mga, basta, Diyos ko lang naman noon. Talagang lubog na talaga yung rosary sa palad ko, my dear brothers and sisters. Kasi sabi ko kay Mama Mary, ayoko nang bumalik sa dating ako. You have changed me in this review, and I will never, ever come again sa dating ako. And then, my brothers and sisters, hindi lang yan. Kasi, as He continuously changed me, the voice, and also the voice of our Lord, ganito po yung nangyari sa akin. Sabi ko nga po, I'm lacking discipline. I'm lacking discipline. Ang ginawa ng Diyos sa akin, ni-reveal niya yung sarili ko sa aking sarili. Di ba sabi po ni Tito Michael kanina, ask and you shall receive, seek and you will find. Yan po yung sabi ni Tito Michael kanina. And then I realized the wisdom behind that saying. Yung pala po, hindi siya material things. My dear brothers and sisters, yes, the Lord provides us the material, pero those things are spiritual and those are virtues. Why, my brothers and sisters, ganito po yung nangyari. Di ka nga, ay gano'n nga po, sabi ko nga po sa kapatid ko, nababaliw na ako kasi kung ano-ano nagpipid sa utak ko. Sabi ni ate, alam mo, iba yung board exam mo. Kasi yung iba nababaliw, na-stress. Ako po, parang pinasukan ng mga santo, ganun yung nangyari as in, na parang sobrang payapa. Ganun po yung nangyari ng board exam. And thanks to the prayers, of course, for the youth po, sila na nalisan. So, ganito po yung nangyari. There is a deep yearning inside my heart to follow God. And my dear brothers and sisters, nakakatuwa kasi with the span of the review, I became more open for other vocations. Kasi nagsara na ng puso
sabi ko mag-aasawa na talaga ako. Ganyan. But then, I opened my heart for marriage, for single blessedness, and also for the religious life, my dear brothers and sisters. Yun yung nangyari. Sabi ko, ano nangyayari? Talagang, Lord, ikaw to. Ikaw talaga to. Yung, nangyayari talaga. And then, my dear brothers and sisters, alam niyo po, yung sa seek and you will find, ganito yung nangyari. Parang, kada araw may hinihingi akong virtue. Halimbawa, unang araw, Lord, give me chastity. Give me purity. Ganyan. And then, pray kahit saan pumunta. Iihi, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Elevator, Hail Mary, full of grace. Rosary, makakailang rosary maghapon. And you know, my brothers and sisters, what I am thinking while I am praying is that my prayers, even it is a very small prayers, everyone na nakakasalubong ko, halimbawa tayo, benefits, nagbe-benefit lahat. Halimbawa, may dumaan tao, ako'y nagdadasal ng rosary. I'm praying for that person. Ayan. Then, sabi ko, grabe Lord, gusto ko na umuwi ng Mindoro. Gusto ko itong i-share sa sa mga youth. Sabi ko, Lord, gusto ko din po silang ma-deliver. Kasi, sabi ko, Lord, grabe. Inahon niya talaga po ako sa Karimlan. Yung talaga yung masasabi ko. Inahon niya ako. Inalis niya lahat ng mga attachment ko sa mundo. And you know po, my brothers and sisters, yun ang tungkol sa virtues. Parang, there is a deep yearning in my heart na, Lord, i-reveal mo yung sarili ko sa akin. Ayan, dyan po nagsimula talaga. Sabi ko Lord, please, I love you. Please reveal myself to me. Because I do not know if I have other sins that you do not like. And then the Lord reveals. Sabi ko na nga po sabi ni Tito Michael kanina, ask and you shall receive. He revealed me myself. Anak, ganito ka. Anak, ang hindi ka humble, ang yabang mo, anak. You're very self-righteous. Yan yung unang nireveal sa akin ni Lord. Anak, akala mo ikaw lang yung magaling. Anak, akala mo ikaw lang yung palaging tama. Yan, nireveal niya sa akin yan. Anak, attention seeker ka. Anak, pagpasok mo sa isang lugar, gusto mo ikaw laging yung attention. Hindi. Sa akin, hindi sa'yo. Yeah. He revealed everything. Sabi ko, Lord, I'm not aware of those things. I'm not aware. Kasi akala ko it's very normal. Pero, the Lord really granted my prayer that I might surrender my full heart to Him. I must also know myself better on His eyes. And it requires lots of humility. Kasi po, my brothers and sisters, talaga sabi ko talaga, Lord, grabe. Lord, hindi ko na alam. Tapos and then the moment I really realized na boses talaga yung ni Lord at ni Mama Mary yung naririnig ko, when they also said na to share what I have. Kasi ako po'y madamot. Madamot ako. When I have resources, especially board exam and magkakaklase, wala pong pakialam. Mag-aaral ako ng akin. But then, the word of the lady said to me, share. Share. Mga ganyan lang yung words niya, mga maikli lang. Share. Ba't ako mag-share? Share, pinaghirapan ko yun. I'm like that po. Pero, my dear brothers and sisters, I shared everything. I shared everything. At ngayon, wala pong pagsisisi kasi my dear brothers and sisters, praise God, 7 out of 7 yung friends po namin pasado lahat. Ayun po, my dear brothers and sisters, the Lord continuously changed my heart. And He changed my heart because I knew that I don't love those persons. He made me love those persons. My dear brothers and sisters, hindi ko rin maipaliwanag. Kasi there is a deep yearning on me. To crucify myself and be like Him. Yeah, there is a yearning. And then the Lord heard that yearning because sabi nga ask and you shall receive di ba po? The Lord has given me. And He said to me, Jesus said to me, crucify yourself on your review. Yan. And doon nagsimula yung discipline, my dear brothers and sisters. Umaakit ako sa kwarto ko, 12:30, gising, alas 3, aral. Alam niyo, my dear brothers and sisters, paano nagawa lahat ng yun? I know it's not me. It's not me. Kasi there is a voice. The voice. There is a voice
have you shed your blood today? Have you shed your blood today? Na ibubu mo ba ang dugo mo para sa akin during your review? This day? If not, balik ka, mag-aral ka. Ganun yung akin. Sabi ko, Lord, crucify me, I love you. Kasi sabi ko talaga po grabe, ang daming sacrifices ng may ibang yearning sa akin po Siyempre, we have different motivations. Some are motivated by the parents, by the efforts, the sacrifice. Yes, I am motivated, but there is something really nailed in my heart that is very more than my parents, my family, my friends. And that is God. He knew my heart. Sabi siguro ni Lord, ako hindi pa ako sa tumangkagan ko ganito lang. Alam ko ang kiliti nito Gusto nito mapapako kasama ko. And then, He made me suffer. On my review, my dear brothers and sisters, walang oras ang nasayang with our God. Even the last minute, di ko na alam kung saan gagaling yung lakas, pero my dear brothers and sisters, the day of the board exam, gising na po ako ng alas 11. Natulog po ako 30 minutes, hanggang umaga na po yun, nag-review po ako. Binuklat ko po lahat, nabalikan ko my dear brothers and sisters with all the grace of God. Yeah. And also, this is also not my conversion story, but the conversion story also of my sister. Kasi po, my dear brothers and sisters, yung kapatid ko, kung yung akin pong board exam phase is very smooth, yung kanya po is hindi. Nahirapan po siya sa pagtitake. At my dear brothers and sisters, ang ginawa niya, lahat pala ng hirap niya, parang nakalista sa isip niya. Sabi ng kapatid ko, lahat ng hirap ko, hindi ko ipadadama sa kapatid ko. And then my dear brothers and sisters, my sister journeyed with me through my 6 months review. And when I passed, she is the very first to know. Sabi ko, ate, ikaw pumasa dito. Where is the conversion story? She saw me She saw me. Really, she saw me. She saw my conversion, my deliverance, on how our Blessed Mother changed me. She is also changed. And dear brothers and sisters, hindi ko ina-expect sa kanya mga words niya, pero naririnig ko na sa kanya yung mga salita, malay mo, maging santo tayo dalawa. Mga ganun, my dear brothers and sisters, that is my dream. And medyo takot nga ako kasi sabi nga ng kapatid ko, alam mo, natatakot ako sa'yo. Matatakot din kasi po siya sa mga spiritual, ganyan. Takot po siya. Sabi niya, natatakot ako sa'yo. Kasi parang mauuna ka pang maging venerable, mauuna ka pa daw maging santo bago ka maging engineer. Sabi ko, ako nga, ano na rin ako kasi parang my desire is, I'm thankful of being an engineer. I'm very thankful. But kapag naririnig ko yung sarili ko, yung puso ko na nagdarasal, my dear brothers and sisters, hindi engineer yung nahihiling ko. Ang nahihiling ko is make me a saint. Yeah, yun talaga. And then, Lord, binigyan niya pa ako. Kasi sabi ko, Lord, okay na ako kasi you delivered me from my sin. You let me know you. You let me know your very beautiful mother. You let me know your heart, the sacred heart, the divine mercy, everything. And then pinasama pa ako. Sabi ko, ay, Lord, grabe ka. And when I'm looking back at those testimonies, totoo yung sabi ni Lord na, anak, yung board exam mo, naliit lang yan. What is big? Nang diniliver kita. Yun yun. And then, ayun, sobrang great, sobrang sarap sa puso. And then my three brothers and sisters, I don't expect na yun, makakapagbahagi ngayon. And I really thank God. And, ayun, sorry pa ako. Ayan. Ang daming miracles that happened. And also, kanina nga sabi ko, grabe. Kasi feel ko yung mga sinasabi ni Tito Michael, it comes from the Holy Spirit. Kasi during the review, naramdaman ko po talaga yung burning of the heart. If you felt that way, the holy burning of your chest. Yeah, mainit siya all throughout the day. Whenever I followed His way. Kasi parang inutusan ko ako ng voice Sabi ko nga ako'y nababalo na talaga.
write letters. Sabi ko, yung parang sa other mind ko po, sabi ko Lord, bakit ako magsusulat? Ako yung magre-review. Magre-review na lang po ako yung pagsusulat ko. Pero my dear brothers and sisters, nakapagsulat po ako ng mga letters sa kapitbahay, sa magulang ko, sa mga kaibigan ko, all about the deliverance. And there are parang nung nagsusulat ako, sabi ko, bakit ko ito ginagawa? Parang, bakit ito yung nasulat ko? Yung alam niyo po, parang there is something controlling you. There is something controlling you. Tulad niya nang sabi po ni brother kanina, yung freedom. Yung freedom, sabi ko, ala, yun yung testimony, the freedom. Kasi muntik na nga po akong mabaliw, my dear brothers and sisters, kasi kung ano-ano nang naririnig ko. And I don't recognize if it is coming to God, to the devil, to myself. Ano na talaga ako, my dear brothers and sisters. And then I consulted a sister po sa madre, yan, nag-consult po ako. Tapos naging at peace ako. And then at that moment, I realized, ang pinakamaganda palang binigay ng Diyos sa akin is freedom. Freedom to choose. Kasi parang pakiramdam ko, parang yung parang ako kinokontrol na po, yung lahat ng kilos ko controlled by the Lord. And then muntik na ako mabaliw ganyan. Pero binigyan niya ako ng freedom. Tapos sinabi niya, anak, I don't want